Ang Bourbania ay pinamumunuan ng isang ulirang hari na nagngangalang Haring Fernando. Dahil sa kanyang likas na talino, galing sa pamumuno at suporta ng kanyang butihing asawa na si Doña Valeriana. Tatlo ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Si Don Pedro ang panganay, si Don Diego ang pangalawa, at si Don Juan ang bunso. Isang gabi, habang natutulog si Haring Fernando, ay dinalaw ito ng masamang panaginip na mayroong dalawang taksil na pumatay kay Don Juan. Dahil sa labis na pag-aalala ay nanamlay ang hari at hindi makakain, kaya tuluyan itong nagkasakit. Walang sino man sa kaharian ang nakakaalam sa lunas ng sakit ni Haring Fernando. Mahal na hari at mahal na reyna, nandito na po ang mga Ayon sa kanya, ang tanging lunas lamang sa sakit ng hari ay ang awit ng ibong Adarna. Inutusan ng hari ang kanyang panganay na anak na si Don Pedro upang hulihin ang ibong Adarna. Makaraan ng ilang buwan ay hindi pa rin siya bumabalik. Kaya naman napagdesisyonan na ng hari na ipahanap si Don Pedro at ang ibong Adarna sa pangalawang anak na si Don Diego. Ngunit tulad ni Don Pedro, si Don Diego ay hindi rin nakabalik sa kaharian ng Bourbania. Humihina na ng lubusan ng hari, kaya't nakiusap si Don Juan na payagan siyang ipagpatuloy ang paghahanap sa ibong Adarna at sa kanyang mga kapatid. Ngunit tutol sina Haring Fernando at Doña Valeriana dahil natatakot sila sa maaaring mangyari dito. Palauna naman ay napapayag ni Don Juan ang mga magulang, kaya't sinimulan niya ng maglakbay. Nang sapitin ni Don Juan ang bundok Tabor, may nakasalubong siyang isang matandang gitungin na naghihingi ng pagkain sa kanya. Maaari ba akong humingi ng tinapay dahil gutom na ako? Pasensya na manang, ngunit kakaunti na lamang ang natira kong pagkain. Ngunit bibigay ko na lang ho sa iyo ito. Ano ba ang sadya mo rito? Bakit ka na pa rito? Ang sadya ko rito ay para mahanap ang ibong Adarna dahil ito lamang ang tanging lunas sa sakit ng aking ama. Puntahan mo ang ermitanyo at baka may maitulong siya sa iyo. Maraming salamat sa tulong na binigay mo, manang. Pumunta siya sa bahay na itinuro ng matandang kitungin at sumalubong sa kanya ang isang ermitanyo. Hihingi sana ako ng tulong sa iyo dahil gusto kong mahanap ang ibong Adarna. O sige, tutulungan kita at may ibibigay ako sa iyo. Ito, ang itong sita. Gamitin mo ito ang huli sa ibong Adarna. Maraming salamat po. Malaking tulong na ito na binigay mo sa akin. At ako'y pupunta na.
Upang malabanan ang matinding antok, hiniwa ni Don Pedro ang kanyang palad at sabay na pinigaan ng dayak. Dahil sa akdi nito, nanatiling gising si Don Juan hanggang matapos ang pag-awit ng ibon. At siya ay natagumpay sa paghuli sa ibong Adarna gamit ang gintong sintas na binigay ng ermitanyo. Napag-alaman din ni Don Juan na kaya hindi nakabalik ang kanyang dalawang kapatid at dahil natamaan ang mga ito ng ipot ng ibong Adarna. Kaya naman naging bato ang mga ito at binuhusan niya ng biditadong tubig ang batong katawan ng kanyang mga kapatid at nagkaroon ng buhay muli ang mga ito. Pabalik na sana ang tatlong magkakapatid sa kaharian ng Berbanya, dala ang ibong Adarna, nang may maisipan si Don Pedro at Don Diego.